O, eto na. Linyahan na naman tayo. Please knock bago po pumasok, ma. Paano kung nagbibihis ako? O, ano pa? Gusto ko na magkaroon ng sarili kong kwarto. Ayan ang mga linya ng mga anak. At pag si mami naman, ano ka, border? Lumalabas lang ng room para kumain? Habang lumalaki po ang ating mga anak, ay nag-iiba rin po ang kanilang mga pangangailangan. At isa nga po sa mga kailangan ng ating mga anak as they grow older ay ang pagkakaroon ng privacy sa loob ng tahanan. Yung tipong gusto nila magkaroon ng sariling kwarto kung saan pwede nilang gawin ang kanilang gusto na hindi humihingi sa magulang ng permiso. Pero ang tanong, kailan ba dapat bigyan ng privacy ang ating mga anak? Hanggang saan po ba ang limitasyon ng privacy na pwede nating ibigay sa kanila? Yan po mismo ang gustong ihingi ng advice ng isang nanay na ang anak ay nagre-request na bigyan siya ng privacy sa kanilang tahanan. Ito po ang kanyang tanong at letter. Sabi niya, Dear Mama P, ako po si Mommy Gina from Pandacan at may isang anak na babaeng edad 15 years old, si Trixie. Halos lahat ng request ng aking unika iha ay pinagbibigyan ko hanggang kaya ko. Pero may isang request siyang nahihirapan akong pagbigyan. Ito ang kanyang kagustuhang mabigyan ko siya ng privacy. Gusto niyang magkaroon ng sariling kwarto, pwede naman namin siyang pagawa ng sarili niyang room, pero hindi ko alam kung kaya na niya. Hindi ko rin maintindihan kung bakit kailangan niya ng privacy. Dalawa lang naman kami sa bahay. Dahil si Mister ay nasa ibang bansa, nagtatrabaho, pero ang pinaka-major reason kung bakit ayoko siyang magkaroon ng sariling kwarto ay nag-aalala ako kung ano ang pwedeng mangyari sa kanya kapag hindi ko siya kasama sa kwarto. Mama P, sana mabigyan mo ako ng advice kung ano dapat kong gawin. Nagmamahal, Mami Gina. Napapailing na lang ang kasama ko dito sa studio. Ito po sa ating Mama Piece of Advice. Papayuhan na naman tayo. Papayuhan natin ang isang nanay ng kanyang problema. At para dyan, kailangan natin ng tulong ng isang eksperto. Kaya kasama po natin ngayong umaga si Mr. Tovi De Jesus. Good morning, Hi, muli. good morning, Mama Welcome P. back. Thank you very much for having me again. Ba't ka napapailing? Napapailing ka na lang sa mga naririnig mo. Kasi typical na nangyayari talaga yan pag teenager na ang anak, umaabot sa punto na ang ating mga anak, they would want to have some level of independence. At kasama sa independence na yon ay yung pagkakaroon ng sariling lugar, sariling kwarto, sariling space, yan. Kasi syempre, kumbaga may mga bagay sila na para sa kanila dapat for them na lang yon. Okay. Bakit kailangan for them lamang? Yun ang hindi maintindihan ni Mami Gina. Ano ba ito? At bakit nililihim sa akin? Well, una sa lahat, ganito yan eh. If you look at the people now, ang buhay talaga natin ngayon is highly personalized na. Okay? Put it this way. Dati, ang mga bata, manonood ng TV paghapon, sama-sama yan, bit-bit pa yung kalaro. Correct. Ngayon, kanya-kanyang phone. Kanya-kanyang gadget. Correct. So, natututo na ngayon ng mga tao na personal ang kanilang interaction with information. Okay. Because of that, nagiging varied na ngayon lalo ang choices natin. Ang choice ko bilang anak ay maaaring hindi nagre-reflect sa choice mo bilang magulang. At dahil doon, maaaring nag-aalangan yung anak na tipong, baka tipong pag nakita to ni mama, mag-disapprove. Now, take note, hindi naman natin sinasabi na yung ating mga teenager ay laging may ginagawang kalokohan. Definitely not. Okay? Hindi lahat ng teenager ganon. Nagkakataon lang sometimes, the way that the parent reacts, if they will find something that is developing within the child, will then be the problem. Parang ganito, hindi tanggap ni mami yung transition, yung kanyang anak na dating elementary schooler na kaya pa niyang yakap-yakapin sa gabi, katabi niya sa kama natutulog, sa kanyang high schooler na tipong nagde-develop ang katawan, nagde-develop ang identity, nag-iiba yung circle of friends. So lahat yun affected na. So that's why privacy becomes valuable. Bakit ba, anong edad, Tovi ba, dapat... Mas appropriate.
what is the appropriate age for them to have their own Okay, room? that's a very good question. Oo, kasi kailangan ba teenager? Oh. Actually, basta nagsimula na ng high school ang iyong anak, okay na yon. Okay. Okay, because the part of a teenage life, according sa mga eksperto, would be what we call now the stage of identity and role confusion. So talagang kumbaga, yan yung time na pwedeng mag-eksperimento ang isang bata ng pananamit, ng itsura, ng pagsasalita, ng pagkilos, para magkaroon siya ng maayos na pagtingin or identity sa kanyang sarili. Okay. Meron akong mga na-research na parang some good points about giving them their own space. Like, sometimes they need it for schoolwork. That's Diba? all, yeah. Kasi kailangan nila mag-concentrate. Pag Oo. meron silang mga little siblings na mahirap. nangungulit, Or for example, nanonood ng TV yung parents, di ba? Oo. Tapos sila nasa dining. Correct. So maingay. Oo. Pero yung ganun kasi, more of madaling ayusin yun. Kasi ang punto lang doon, that's just the physical space that they don't have. So mas madaling ayus. Kagaya nga kay Mami Gina, kaya naman nilang pagawa ng kwarto. I think Mama P, ang nagiging problem dito is yung art of letting go, Yung nung trust. magulang. Yes. Is it trust issues? Actually, Sophie? more of anxiety. Hindi naman sa trust. May tiwala ka naman sa anak mo, pero maaaring ang tingin mo lang, baka hindi pa siya ganun kahinog, ganun kahanda para harapin yung mga challenges. Especially as parents kasi, we always want to have a protective cocoon sa ating mga anak. Lalo na yung mga generation ngayon. Oo. Kasi tayo yung generation dati na pwede kayo maglaro sa labas, pag nalaglag kayo sa bike nyo, di bumangon kayo. Parents nowadays are not like that. Pag sinabi mo, daling ko sa park yung anak mo, daling ko sa playground. Padded ba yung playground? Di ba? Yung ball pit ba, nalilinisan ba ng araw-araw? Bakit nga ba ganun na ang mga parents mag-isip? They don't want their kids to get injured. They don't want them to get harmed. Because that's now the compensation that they do from the fact of what happened to them before. Kumbaga parang nasanay ka na, pinabayaan ka, kung saan-saan ka napapadpad. Ngayon hindi eh. Ang pakiramdam natin, times are changing, maybe it's not as safe as before. People are more, let's say for example, predatory. So may mga ganung pag-iisip eh, na dinadala rin syempre sa kanila. So kaya ngayon, ang response ng mga magulang, I need to protect my child. Pero the problem is that it becomes over. Di ba? It becomes excessive to the point na wala naman ng chance to really rebuild yung bata ng sarili niyang buhay. Okay, paano kung walang espasyo Okay. sa bahay? Oo, that's a good question. Ako usually, when people talk to me and ask that question, ang sinasabi ko, why not, for example, maglagay kayo ng isang time na tipong solo siya lang muna ang gagamit nun. Parang for example, let's say, di ba minsan kasi Pilipino ganito eh. Pag may bisita, lalo na kunyari manliligaw, lahat nung nasa household nakatingin doon sa sala, di ba? Ini-interview nung anak mo yung manliligaw niya, nag-uusap sila, lahat kayo, halos yung tenga nyo May nagko-comment pa. May nagko-comment pa, di ba? Uy, ano daw, ganito daw. So, kumbaga, pag ganun ang ginawa natin, maybe perhaps we tend to block times for personal use. Okay. Parang ganito, sa sala, gagamitin ko ngayong Monday, 4 p.m. to 6 p.m. Sa akin muna. And then, dapat yun, well agreed upon. Kasi alam naman natin, hindi lahat ng Pilipino have the luxury of having a very big space sa bahay. Yes. Understood yun. So knowing the time block that you could use for every functional area of the house will be okay. Ganun muna. So, the benefits of giving them their own privacy are napakadami. Oh, definitely. Diba? Pero I think it boils down to this. If you give a child, or technically a teenager, the privacy, tinutulungan mo siya ngayon to then face life na talagang siya muna mag-isa. Tama. To have that some level of independence. Yes. And by doing so, napapractice yung judgment, napapractice yung reasoning, which is good. Kasi hindi mo siya mai-improve kung wala kang pinaggagamitan. Oo. At saka nagkakaroon din sila ng clear boundaries, di Yes. ba? As Oo. long as well as the siblings, na parang, alam mo na kung ano yung mga gamit ko. Respect for each other's Correct. gamits tayo dito. Pero paano natin maa-allay yung mga fears and anxieties ni Okay. Mami? For example, ganito yan. Natatakot ka kung saan banda sa internet nagpupunta ang anak Ayun. mo. O di magpunta ka maglagay ka ng parental control sa browser ninyo. Aha. Meron namang ganun eh. Meron na yung sa mga internet packages ngayon, merong parental na, let's say for example, options.
Na Yes. tipong nalilimitahan lang kung anong uring website ang pwedeng puntahan ng iyong anak. Okay. At the same time, Kung hindi teki si Mami. kung di teki si mami, magpatulong. Okay? Hindi pera biro. Kasi kung talagang yun ang talagang... Kasi ako, tingin ko yan ang binaka-issue Yun ang anxiety. Oo. Pag sinabi ni Mami, ano bang gagawin niya? Correct. Ano yung mangyayari sa kanya kapag hindi ko siya kasama sa kwarto? What does she mean by this? Hindi ba safe ang bahay? Well, eto muna ang akin dyan. Maaring hindi niya lang kasi maintindihan kung ano pa yung kailangan gawin ng anak niya. Pero sometimes talaga may mga pagkakataon that you have to just respect the person's choices. Okay? Kasi kailangan din nila magkamali. Oo. At the same time, nandun din yung point na tipong yun muna yung sa kanila nagiging soothing, nagiging pleasurable, nagiging, kumbaga, nakakapagbigay ng comfort, ng sense of security na maaaring hindi naiintindihan ng parent. So, yun talaga, kumbaga yung respeto na lumalaki na siya, may sarili na siyang pag-iisip, doon natin ngayon kailangan paghawakan yun. Pwede ba natin bawas-bawasan itong sense of independence na ibinibigay natin sa kanila kapag meron tayo natuklasan na hindi ka aya-aya? Oo naman. Ang punto naman dito is this. Sa ating mga kadang teenager, kung gusto nyo binibigyan kayo ng independence ng magulang ninyo, tandaan nyo that independence needs to be paired with responsibility. Ibig sabihin, pag binigay sa inyo yan, pangalagaan ninyo. Gamitin nyo sa tama. Gamitin nyo sa maayos. Kasi ang punto dito, ang magulang natin, hindi naman tayo paghihipitan yan kung nakikita ng magulang natin na maayos naman ang kinahihinatnan ng ating mga ginagawa. So, kumbaga, papracticein mo rin yung tamang self-control. Yes. At the same time, dapat talaga may regulation. For example, pag sinabi ni nanay, o sige, may sarili ka ng kwarto, pero anak, kalahating araw naman, dito ka rin sa labas. Tama. Oo. Magkakaroon kayo ng ganong agreement. May kompromiso. Yes. Kasi for example, ngayon, biruin mo, nagkaroon ng 3-day, di ba? Na talagang lately, nagkaroon ng 3-day holiday. Yung gano'n, kunyari 3-day holiday, lahat nasa kwarto ka lang. Paano yung kagustuhan naman din ng magulang mo Na makasama ka? Correct. Diba? Oo. So, as long as yung teenager and the parent agrees to the point na, okay, pwede naman na tipong meron tayong compromise, na tipong pag umaga, sa amin ka muna, tumulong ka sa gawaing bahay, mag-chop-chop ka dyan, magluto ka, maglinis ka, magwalis ka, tumulong ka. Okay yon. And then pagkatapos ng tanghalian, mag-siesta ka, after mo mag-siesta, it's your personal time hanggang maghapunan. Kasi Tofi, ano ang danger dito kapag hindi natin sila nabigyan Ng privacy. ng privacy? They will take it outside. They will do it outside. Oh, that's even worse. That's even worse. Kasi Oo. first, you don't know who they're with. Oo. Second, you don't have any more control of what they could do. Sometimes, it can then lead to a bad influence na tipong mapunta sa hindi tamang gawain. And three, it might be a compromise to their safety. Tama. Parang ganito yan sa ating mga kada parents ngayon, mas maganda po kung gusto nyo talaga nakikita nyo yung mga anak nyo lagi, ilagay nyo sa inyong isip na tanggapin nyo rin yung mga kaibigan nila sa bahay ninyo. Di ba? Tama. Kasi gustong-gusto nyo nakikita yung anak nyo, ayaw nyo naglalabas, pero ayaw nyo rin payagan yung kabarkada. Minsan may comment tayo, yung kabarkada mo isa, matakaw. Yung isang kabarkada mo, gumamit ng CR, hindi marunong maglinis. May mga ganun tayong comment. Siyempre, habang ginagawa natin yun, yung anak mo napapahiya din. Tama. Oo. So, kumbaga, yung ganon, kailangan magkaroon tayo ng maayos na communication sa bawat isa. And as ang priority natin dito is to keep our kids and their friends in the loop with our family. Tama. Diba? Correct. Oo. At ang tanging payo mo kay Mami Gina, Go ahead, Mami G. Bigyan mo na ng time. Okay lang Mami yan. G. Okay? Bigyan mo yung time yung anak mo. She's 15 years old. She's exploring a lot of things in her life right now. Ngayon, ito ang panghawakan mo. Ikaw ang nagpalaki sa bata, which means ikaw ang nagturo ng tama at mali. Maging kumpiyansa ka naman sa kung paano mo pinalaki ang iyong anak. Ang importante dito, magkaroon kayo ng maayos na arrangement na tipong nagbibigay pa rin siya ng oras para sa pamilya. Sa ating mga kadang teenager, tandaan nyo, learning to represent a lot of things in your life is something that you will need to achieve as you grow older. Hindi pwedeng nakapokus lang kayo sa isang bahagi ng buhay ninyo. Meron pang personal, meron pang pamilya, at meron pang sports pa. ay, thank you, Tofi, as always. Maraming salamat, Tofi.
Kindly reminder, Kadas, kung paano ka ma-reach ulit at Ayan. ma-contact for further consultation. Kung meron kayong mga anak na lagi na lang nagkukulong sa kwarto at kayo ay lagi nang nai-stress, pwede kayong pumunta sa East Avenue Medical Center. Bukas po ang aming opisina mula Lunes hanggang Sabado, alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Maraming salamat, Toby. Pwede ka na gumawa ng ad. What? Kung may kukuha, why not? At ito naman po ang take namin dito, ang aming pieces of advice. The first P, pakinggan at huwag pangunahan ang dahilan ng ating mga anak kung bakit sila nagre-request na magkaroon ng privacy. Hayaan po natin silang magsalita para mas maintindihan natin kung bakit nila yun gustong mangyari. Ang second P, payapain ang kalooban. Huwag po agad mag-isip na kung ano-ano na pwedeng gawin ng ating mga anak on their own kapag sila po ay binigyan natin ng privacy. Tandaan na sila ay nasa loob pa rin ng ating tahanan, kaya pwede natin silang kamustahin kung ano ang kanilang ginagawa. And our third P, paghandain sila sa hinaharap. Ang pagbibigay po ng privacy sa ating mga anak ay paghahanda na rin para sa kanilang magiging buhay sa hinaharap. Ang privacy po na ibibigay natin sa ating mga anak ang magpe-prepare sa kanila para maging independent sa kanilang pagtanda. Thank you, Toby! Always a pleasure to be here. See you next time! At bilang mga magulang, mahirap talaga na hindi natin nakikita ang ginagawa ng ating mga anak sa kanilang private time, pero kailangan natin silang pagkatiwalaan na kahit hindi natin sila kasama, ay hindi sila gagawa ng kahit anong bagay na makakasama ng ating kalooban at makakasira sa kanilang kinabukasan. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.